Sa video na ito ay pag-uusapin po natin ang isa sa pinakamalaking event ng Pi Network ngayong taon. At yan po ang tinatawag na Pi 2-Day event. Isa po itong selebrasyon na gaganapin sa June 28 at hindi lang ito basta-bastang anibersaryo. Isa itong kaganapan na pwede pong magtakda ng direksyon ng buong Pi ecosystem para sa nalalabing buwan ng taong 2025 or ngayong taon po yan. Pero bakit nga ba ito tinatawag na Pi 2-Day? Yan, dahil ito ay inspirasyon mula po sa mathematical symbol na 2pi or yan, dalawang pi. At ang halaga ay humigit kumulang 6.28. Kaya nga isinasagawa ito tuwing sumasapit ang June 28. Pero higit pa sa simbolismo, may mga malalaking balita tayong dapat abangan. Lalo na po sa KYC, mainnet, exchange listings at mga bagong technology gaya ng AI. Kung Pi pioneer ka o balak mo pong sumali pa lamang, siguraduhin manatili ka hanggang sa dulo ng video na ito. Ito po ang mga bagay na kailangang malaman ng bawat Pinoy. Yan, bawat Pinoy crypto enthusiast. Ayan, bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito sa ibaba ng ating screen. At ayan, simulan po natin na pag-usapan ang tungkol po sa Pi 2-Day ngayong taong 2025. Ngayong taon, ang sentro ng Pi 2-Day ay ang napakahalagang KYC Sync update. Matagal na po itong inaabangan ng maraming pioneer dahil isa ito sa pinakamatagal na naging bottleneck ng project. Pero teka, ano nga ba ang KYC? Ang ibig sabihin nito ay Know Your Customer. Isang proseso kung saan kailangan mong i-verify ang iyong pagkakakilanlan bago ka makasali sa mas malalim na bahagi ng isang crypto ecosystem tulad po ng mainnet. Para kang nag-a-apply ng ID para makapasok sa loob ng isang eksklusibong lugar. Ngayon ay may bagong technical bridge na konektado na ang Pi browser at ang main app. Dahil dito ay mas madali nang maisabay at ma-validate ang ating identity data. At ang resulta, maraming user na dati ay pending or tentative ang kanilang status ay nakakakita na ng KYC approval sa loob lamang ng 24 oras hanggang 48 oras. 24 hours to 48 hours po yan. Sunod naman ay dito naman po tayo sa KYC Sync sa mainnet. Ayan. Paano naman po makakaapekto ito sa mainnet? Simple lamang po. Kapag dumarami ang mga na-approve sa KYC, mas maraming user ang makakapasok sa open mainnet. Ibig pong sabihin, mas maraming live nodes. Yan, mas marami pong live nodes, mas malakas na validator pool at mas aktibong ecosystem. Ito po ang susi para maabot ni Pi Network ang next stage na kanyang paglago. Kumbaga para itong pagbubukas ng floodgates. Kung magtutuloy-tuloy ang KYC Sync rollout, asahan po natin na puputok ang traffic ng mainnet pagkatapos ng Pi 2-Day. Pwede ring dumami ang gumagawa ng transactions at dApps gamit si Pi na siyang magpapakita ng tunay na gamit ng project. Ngayon ay may aasahan bang mga bagong feature or announcement? Ayan, ang sagutan po dyan ay oo. At ito ang pinaka-inaabangan ng community. Sa mga nakaraang Pi 2-Day ay ginagamit ito ng Pi Core team para maglabas ng malalaking update, bagong tools, roadmap o governance plans. Ngayong taon, bukod po sa KYC update, inaasahan ng marami na magkakaroon ng balita
tungkol sa Global Consensus Value. Ito ang inaasahang magiging standard value ni Pi sa buong ecosystem kapag official na siyang ginagamit. Bukod pa dyan, may pag-asa pa rin may bagong mga dApps o decentralized applications na ipapakita. Tandaan natin na nitong March, inilaunch po ang Pi Fest na siyang nagbigay daan sa mga merchants para tumanggap po ng Pi bilang bayad. Maraming umaasa na madadagdagan pa ito ng mga tools para sa mga developer at saka merchants. Ngayon ay may chance ba na ilista na itong si Pi sa mga major exchanges? Ayan. Ito ang isa sa pinakamaingay na usapin ngayon. Ang balita tungkol po sa paglilista ni Pi sa mga major exchange gaya po ni Binance or HTX. At yan ay hindi pa rin nawawala. Pero sa ngayon, wala pa rin kumpirmasyon mula sa Pi Core team. Ang sabi po ng ilan, kung ililista si Pi ng walang sapat na KYC users, pwede itong magdulot ng malaking kaguluhan sa presyo. Ngayon pa lang ang unofficial price ni Pi ay nasa yan mga 0.54 at bumaba ito ng higit sa 30% nitong nakaraang linggo. Kaya kung maglalabas po ng official listing date yan sa Pi today, ay malaki po ang posibilidad na mag-flip ang market sentiment. Pero kung wala pa rin pong kumpirmasyon, maaaring isipin po ng market na hindi pa handa si Pi sa ganitong hakbang. Yan, sunod naman po nating pag-usapan ang tungkol dito sa AI. Yan, ano naman ang papel ng AI sa hinaharap ng Pi network? Isa pong nakakaintrigang development ay ang pagdalo ni Dr. Nicholas Kokkalis. Siya po ang co-founder ng Pi sa isang AI panel sa Consensus 2025. Ayon po sa ilang developer, posibleng nagkahanda itong si Pi na pumasok sa generative AI space. Maaari pong magkaroon ng bagong tools o features na pinapatakbo ng AI sa loob ng Pi ecosystem. Kung totoo ito, isa po itong malaking hakbang para gawing mas makabago at mas useful ang Pi network. Ngayon ay makikinabang ba ang mga user mula sa ibang bansa? Isa pa sa inaasahan ay ang ikalawang wave ng KYC access, lalo na para sa mga user mula sa bansang China, Africa at saka Latin America. Marami po sa kanila ang nananatiling hindi pa rin verified, kaya hindi pa makapasok sa mainnet. Kung i-announce po ito ngayong Pi today, malaking tulong ito para i-unlock ang participation ng mga user mula sa mga rehiyong ito. At dahil ang Pilipinas ay bahagi rin ng Global Pi community, malaki rin ang tsansang makasabay ang mga Pinoy pioneers sa expansion na ito. Ngayon ay pag-usapan na po natin ang posibleng epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors na interesado rito kay Pi Network. Bilang mga Pinoy, napakahalaga ng development na ito. Kung sakaling tuluyang maisagawa ang KYC approvals at magkaroon po ng mainnet access, mas marami po tayong opportunity na gamitin si Pi bilang tunay na digital asset. Pwede po itong magbukas ng pinto sa micro businesses, freelancers at saka digital entrepreneurs na gustong tumanggap ng Pi bilang kabayaran. Kung magtatagumpay po ang Pi today, mas magiging practical at usable itong si Pi para sa mga simpleng Pinoy user. Kung sakaling may listing na rin sa malalaking exchange, mas magkakaroon po ng liquidity at visibility ang ating hawak na Pi. Ibig pong sabihin ay mas madali na itong ibenta, ipalit o gamitin sa ibang platform. Isang bagay na matagal nang hinihintay ng lahat. Bilang panghuli, ang masasabi ko naman tungkol dito ay sa tingin ko, ang Pi today ngayong taon ay parang final exam ng buong project. Matagal nang pinapainit ni Pi ang community.
Ngayon, ito na po ang oras para patunayan kung totoo nga ang mga pinangako nila. Kung magtutuloy-tuloy ang KYC approvals, magkakaroon ng malinaw na governance plan at may announcement ng exchange listing, malaking hakbang po ito para maging tunay na functional na cryptocurrency itong si Pi. Pero kung puro hype na naman at walang konkretong resulta, maaring mawalan na ng tiwala ang ilan sa mga users. Kaya ang payo ko po sa inyo, maging mapanuri. Huwag agad magpadala sa hype at bantayan po ang mga official updates mula mismo sa PiCore team. Ang crypto po ay hindi basta-basta. Dapat pinag-aaralan, sinusuri at pinaghahandaan. At ayan po, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.